Siguro dito muna tayo mga bossing. Dito muna tayo sa issue na ito. Ayan ng corruption, no? Kasi alam na po sa buong mundo. Alam na sa buong mundo ang corruption sa Pilipinas. Hindi na makakatakas si Bongbong Marcos dito. No, do you remember yung mga unang panahon? Yung mga unang panahon na si Bongbong biyahe ng biyahe, no? Punta kung saan-saan. Punta Switzerland, punta Germany, punta ng ng tawag dito, punta ng Japan, pumunta ng Amerika, ilang beses pa nagpunta ng Amerika. Alam naman natin na yung unang-una niyang plano, ayusin yung mga pera nila na mga nakatago sa lugar na yan. At makipag-deal sa mga deep state ng mga bawat bansa para ipagbenta ang bayang Pilipinas. Pinenta talaga. Gusto ko naman, magmamaang-maangan pa ba tayo dyan? Hindi ba? Nagpunta ng Amerika. Hindi ba? Maayos naman yan. Nagpunta ng Amerika. Pagpunta niya ng Amerika, inayos niya yung mga kayamanan nila ron. Siyempre, ang Amerika may leverage sa kanya. Hawak siya sa leeg. Ngayon, sige. Gusto mo makuha itong mga kaperahan mo rito? Kasi pwede na yung patagalin to hanggang mamatay ka. Hindi mo makukuha to. Pero, ikaw ang may birthright dito. Gusto mo makuha to? Kung gusto mong makuha to, ito gawin natin. Ibenta mo sa akin Pilipinas. Ayun ang problema. Kaya ngayon, nagkaroon ng mga EDCA sites, nakikita ninyo. Nagkaroon ng mga EDCA sites at isa sa mga naging dealings ng mga hudas na yan. Hindi pa si Donald Trump noon, si Joe Biden pa. Kasi ano yun komunista talaga ang utak noon. So ngayon, isa sa mga isa sa mga ibinenta niya, hindi lang ang Pilipinas, mga EDCA sites, ang isa sa mga ibinenta niya, alam niyo kung sino? Si Pangulong Duterte at saka si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang isa sa kanyang mga ibinenta. Ngayon, nagano na ngayon, nagpalit na ng administrasyon. Nanalo na si Donald Trump, di ba? Ayun na, nung nanalo na si Donald Trump, putragis yan. Siguro hindi niya pa nakukuha lahat ng mga ari-arian. Lahat siguro nung mga pinangako sa kanya doon, hindi niya pa nakukuha. Eto na. Pera ang pinag-uusapan natin dyan, kayamanan So kung hindi pa nila totally nakukuha yung kayamanan, kasi tingnan mo since nanalo si Donald Trump, nagpunta lang si Bongbong ng isang beses, hindi na siya bumalik. May mga imbitasyon sa Amerika, hindi na siya bumabalik. Siguro talagang medyo na to, kasi yung punta niya sa Amerika nung nakaraan, ginawa siyang aso ni Donald Trump. Nakita niyo? Ginawa siyang aso ni Donald Trump. Wala siyang claim, di ba? Zero tariff ako sa'yo, pero ikaw, bigyan kita ng taripa, taasan ko pa. Tinaasan pa yung taripa sa atin, Diyos mio naman. Tapos sila, pag nakakuha ng produkto mula sa atin, libre. So nagpakita ng muscle si Donald Trump kay Bongbong Marcos na putya, hindi mo kayang kontrolin. Wala akong kailangan sa'yo. Nakuha na nung bansa namin yung kailangan namin sa'yo, which is yung mga EDCA sites na yan, para magkaroon kami ng stronghold dyan sa region na yan, sa geographical region na yan, para sa positioning dyan sa China. Wala na kaming paki sa'yo. Hindi mo na yan pwedeng bawiin. Pero sa lakas namin, lahat ng ipinangako sa'yo ni Joe Biden, tigok lahat yan. Yung mga kayamanan mo na gusto mo pang makuha rito, yung mga natitira pa, pahihirapan ka na namin. Yun na. Kaya anong ginawa ng Tolongges na si BBM? Ang ginawa ng Tolongges na si BBM, ito sa akin, teorya lang to hindi to totoo. Sabi ko nga sa inyo, wala akong basihan pero ang teorya talaga natin dito, mga bossing, na nagkawat talaga ang mga putang ina nito. Nagkawat talaga, ginawa nila dahil nga naabala, naantala yung pangungubra nila ng kanilang kayamanan doon sa mga lahi na mapanlinlang. Akala nila
Mga totoo kausap, nabudol din sila. Kaya ang ginawa ng mga hudas na yan, ninakaw na lang lahat ng pera ng taong bayan. Anong ha? Ha ka na naman ng ha, para ka na naman bagong-bago. Kaya nga inubos na pera ng taong bayan eh. Dahil nakita nila, bukod sa napakaraming pera ng Pilipinas, nakita nila tanga mga Pilipino, tapos hindi pa sila nakakubra. Eto na. Yung pinsan niya, nagkaroon pa ng kaso dyan sa Delaware. Yun sa issue ng, Okada, di ba? Tas si Zaldico, ginamit nila para magnakaw. Ngayon, ang Amerika ay inexpose na ang Pilipinas. Sabi nga dito, the United States Department has spoken. Corruption in the Philippines is no longer rumor but record. The Marcos administration stands exposed before the international community as the Independent Commission for Infrastructure names top officials from Speaker Martin Romualdez to senators and mayors in a flood of ghost projects and rigged contracts. The halted Blue Ribbon probe was the last shield protecting Malacanang from total exposure. Now, Washington's warning is clear. Clean your ranks or lose the world's trust. The truth has crossed borders. America knows and the world is watching. So, exposed na mga bossing. Etong kababuyan, etong kademonyohan, etong mga katarantaduhan ng mga nasa gobyerno natin. At kahit saang lupalop ka ng mundo magpunta ngayon, alam na si Marcos magnanakaw. Si Romualdez, hindi si Romualdez. All of what's happening in the Philippines, since you are the leader, whether you like it or not, it reflects on you. So kapag sa ibang bansa, when you talk about the Philippines, the first thing that they will think, sino ba ang presidente dyan? So it is you. Kaya ngayon sinasabi dito ni Claire Castro na walang kasalanan, walang pananagutan si Bongbong Marcos dahil siya nga nagpapaimbestiga. Tanga. Pwede nyo yan paanda rin dito dahil mga bobo kayo pare-pareho. Kaya pwede nyong anuhin yan, pwede nyong isaksak sa ulo ng mga tatanga-tanga ng mga kulto nyo. Pwede yan. Pero sa ibang bansa, hindi. Sa ibang bansa, hindi. Mantakin mo, mga bossing, sa pagdating sa turismo, kung di ba namang gago tong putang inang administrasyon na ito. Ang ganda-ganda nung there's more fun in the Philippines. Kumbaga, ang ganda nung slogan na yun masaya sa ibang bansa, hindi ka naninira masaya sa kanila, pero mas masaya dito. Yun yung, ang ganda, yung pa lang, yung messaging pa lang nun And it's working. It is working mga bossing. During the time of Pangulong Duterte, with the peace and order na kanyang inimplement, with the construction build projects ng mas maraming kalsada na ibsan yung traffic, with yung construction ng mga or renovation ng mga airports natin sa buong Pilipinas. Tapos syempre kasama pa yung criminality, anti-criminality, anti-drugs. Yung naging safe ang Mindanao dahil sa peace and order niya. At ano pa ba? Mga nagawa ni Pangulong Duterte sa airport, yung kanyang yung kanyang matatag or matapang na na instruction sa mga airports na bawal na yung mga laglag bala, magnanakaw and so on and so forth, kung nagsosolicit. Pinagbawal niya yan dahil nga sa mahigpit na alam mo yun, yung ni Pangulong Duterte, yung kanyang pamamalakad sa Pilipinas. Lumaki actually yung mga turista na nagpupunta rito because why do you want to go to a country? Halimbawa ikaw, naisip mo ba pumunta ng Syria? Naisip mo ba pumunta ng Iraq? Na magbabaas yung kamay pera ka? Hindi, di ba? Pupunta ka sa isang lugar
bukod dun sa ganda nung pupuntahan mong lugar, yung magiging safe ka. You go out of the country to relax. Mare-relax ka ba sa Pilipinas? Kung yun ang ano mo yun ang unang-una mong reason bakit ka nagbabakasyon para ma-relax yan. Di ba? Syempre ako pupunta ako ng Switzerland kasi gusto kong ma-relax. Di ba? Ang mahal-mahal kasi ng Europe Ang mahal-mahal ng ibang mga bansa. Pagpunta mo sa Pilipinas, ang mura. Para kang namasyal sa Divisoria. Dito sa Pilipinas. I mean, yung pera nila sa ibang bansa, pag dinala nila dito sa Pilipinas, ang layo ng nararating. Napakarami nating mall. Napakarami nating mga fast food chain na ang mumura. Mantakin mo sa halagang 300, busog na busog ka na. Magkano lang yung 300 sa kanila? $3 lang yun. Ay, hindi pala. $6 naman. $6 lang sa kanila yun. 4 euros lang sa kanila yun, mga bossing. Yung ginagastos dito talagang tapos unang-una sa lahat, friendly ang mga Pilipino. Tapos magaling magsalita ng English. Adaptable. Di ba? So, ang ganda-ganda nung slogan na it's more fun in the Philippines. Pinalitan ng mga buwaka ng ina. Gumastos ng 500 milyon para babuyin, gaguhin. Eto ngayon, Department of Tourism, love the Philippines. Yun ang bago nila. Gumastos pa sila ng pera. Doon pa lang, corruption na Wala naman dapat ayusin, pero inayos-ayos ng mga putang ina. Kita mo nangyari. Bagsak tayo. Sa buong Southeast Asia, tayo ang huling pinupuntahan. Huling pinupuntahan? Ano meron sa Vietnam? Kumakain ng aso mga tao dyan. Puro palayan dyan. Pero bakit mas marami nagpupunta sa Vietnam kesa sa Pilipinas? Alam nyo kung bakit? Kasi konektado yan Pupunta ka sa Pilipinas, gusto mo ma-relax, putang ina niyan, sa airport pa lang nanakawang ka na. Yung pera nilulunok dyan. Tapos masaklap niyan, laging delayed, brown out pa, putang ina, yung mga CR natin ang dudumi. So pagpasok mo pa lang ng bansa, puta, mabibisit ka na, natatai ka, putang ina niyan, dadalwa yung kubeta. Tapos putya, walang mga sabon yung gripo, yung sa lababo, anak ng tinapay na yan. Ganyan, paglabas mo naman, tangina, magnanakaw yung mga taxi. Tangina niyan. Ang ikli-ikli no nga andarin mo, libo-libo babayaran mo. Putya, dadaan ka ng EDSA. Ang traffic, walang katapusan. Animal na yan. Pagka nakalusot ka naman dyan, pagpunta mo sa mga hotel mo, pumunta ka naman doon sa mga probinsya na pupuntahan mo, putya, ganun din. Peace and order. Pupunta ka pa ba ng Mindanao ngayon? Ang gulo-gulo na naman sa Mindanao. Di ba? So ikaw ngayon magbabakasyon ka, puta, imbis na mapahinga ka sa Pilipinas, mai-stress ka anong gagawin mo? Pupunta ka na lang sa ibang bansa na mas friendly sila sa tourist. Kasi akala nila na kapag binago mo yung pangalan, okay na, hindi nila alam, ang turismo, malawak yan. Saklaw lahat yan. Mula mo sa pagpasok nan sa airport hanggang paglabas ng airport, pagpunta ng mga hotel nila, hanggang pagpunta sa mga sa mga destinasyon nila. Maraming magandang destinasyon sa Pilipinas. Ang problema natin, hindi na nga nami-maintain. Tapos, ayan pa, nuknukan ng corruption. Baka mamaya, pumunta rito yung turista, putang ina, biglang umulan, bumaha pa, nagka-leptospirosis pang mga hinayupa.